Mhm. Pero aminin mo, iniipit mo ko. Bakit ko aaminin yung isang bagay na hindi naman totoo? Mm. Tapos sasagot uli ako, hindi po, Brad, sabi ko, kaya ako nga po tinatanong. Imaginein mo, habang nagsasalita ako, nagsasalita rin siya, tinatabunan niya yung boses ko, pagalit at saka pasigaw. Sabi ko, hindi nga po, nagtatanong lang eh. Masama po ba magtanong? Kayo nagsabi eh. Magtanong. Ngayon nagtatanong ako, nagagalit kayo. Hindi, sabi niya, aminin mo, iniipit mo ko. Eh sa akin naman bro, kung meron ka namang maisasagot, bakit naman kita maiipit? Diba? Yes, exactly. Di eto na, sa madalit sabi, hindi niya ako nasagot. Mhm. Wala siyang mailitaw na talata. At tinapos yung meeting na talagang pinasama ako doon sa meeting. Yun yung unang example dito sa USA, Canada, na kung sino man ang tutulad kay Ace Avalos, ganito ang kapalarang sasapitin. Mhm. Mapapahiya kayo sa buong USA, Canada. I was set as an example for everyone na hindi welcome ang pagtatanong sa loob kahit sa kapulungan ng mga manggagawa, opisyalis, di ba? Hindi welcome yan. You will be dealt with hostility. Yan ang atmosphere sa loob. Yan. Ganyan sa loob. Hindi na welcome ngayon ang pagtatanong. Hindi na Yes. nagaganap yung sinasabi sa Biblia na kung ang isang tao mayroong gustong magkusisa ng mga bagay tungkol sa kautusan at sa Diyos, pumaroon siya sa tagakita. Sapagkat Mhm. ang tinatawag na tagakita noon ay propeta ngayon. Mhm. Kung talagang sila ang tagakita, leader, sugo, dapat meron silang nakahandang sagot. Yun nga yung sinasabi ni San Pedro na Maging handa nalagi kayo sa pagsagot. kayong handa sa pagsagot sa bawat taong nagsisingi sa inyo ng katwiran sa kaamuan at takot. Eh kaso nirelinquish na eh. Kung naaalala mo yung paksa. Sabi niya gano'n, kapatid na Rodel, di pala ako kasama diyan, kayo lang pala yan. Di hindi na siya pwedeng matanong. Di ba? And Umiiwas na eh. kailangan nating ano 'yon, kailangan nating i-debunk 'yon. Hindi walang exemption. Sino ba ang nagsasalita nitong sulat ni San Pedro? Ito apostol ito eh. Tol, hindi naman kasi pinaliwanag kung bakit ang sinabi doon na lagi kayong handa. It doesn't follow na kayo ang sinabi, hindi nakasama Hindi yung na siya nagsulat. kasama. Yes, kung babasahin mo kasi yung buong epistola ni Pedro, para yun sa mga kapatid na kung dumating kasi alam mo, nung umakyat ang Panginoon sa langit, hanggang sa tawagin si Pablo, alam mo, nasa panganib ang buhay ng mga Kristiyano noon. They were in very deep persecution mula sa imperyo ng Roma. At kung pag-aaralan mo rin ang history ng Roma, ng occupation nila sa Jerusalem, kasi marami namang mga Jewish historian, sila Josephus, yan. Dalawa yun, nakalimutan ko yung isa. Makikita mo kung paanong pinahirapan ang mga Kristiyano nung una. Ang totoo yung pagsunog sa kalahati ng Roma, halos two-third ng Rome, sinunog ni Nero at ibinintang yun sa mga Kristiyano. Mhm. Kaya pinarusahan nun na heavily persecuted ang mga Kristiyano noon. Doon mo ngayon maiintindihan, Brad Badong, yung sinabi ni Pablo na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kasi ang pagkakatipon nung panahon ng heavy persecution mula sa sa ilalim ng Imperyo Romano, para magkatipon ang mga kapatid, napakahalagang pagkakataon yun na nakikita nilang mula sa Diyos. Nagkakatipon lang sila sa mga yungib, sa kung saan-saan ligtas, kasi nangangalat na sila eh. Napakahalaga ng pagkakatipon noon. Kaya nga sinabi, huwag natin. Kasi parang hindi naman yun na something na every week Yes. nangyayari. Yes. Kung meron lang pagkakataon at ligtas, maisasagawa nila, hindi sila madadakip, ay makipagkatipon ka. Mhm. Kasi bigay ng Diyos yung pagkakataon na yun eh. Mhm.
Ngayon, kinakapital naman nila para ang kapatid pumunta sa lokal on a weekly basis. Bakit? Ang habol ba nila matuto ng aral yung kapatid? Hindi. Ang habol lang nila doon para makapag-abulo yung kapatid. Kasi pag nasa lokal sila, makakapag-abulo yung mga kapatid. Hindi lang abuloy, Brad Ace, take note, para maubos yung mga produkto, yung merchandise. Oo, kasama na yon. Tuwing Lunes ng gabi, meeting ng lahat ng mga manggagawa, trainee, opisyales sa buong USA at Canada. Ito kasing isang mataas na katungkulan dito na ang hilig noon, bago magbukas ng agenda sa meeting, magte-texto muna yun ng napakahaba, higit isang oras. Oo. Di, syempre, texto, may mga ginagamit na talata sa Biblia. May ginamit siyang talata na ang Diyos daw, hindi niya magagawa yun. Nakalimutan ko na lang yung eksaktong kasi kinalimutan ko na yun eh. Pero ang sa akin kasi, di ba ang hindi lang kayang gawin ng Diyos sa Biblia, yung magsinungaling, di ba? Magsinungaling. Bukod doon, wala naman ako iba pang nalalaman pang hindi na kayang gawin ng Diyos. Nung bandang huli, ang ugali kasi niya, nagtatanong siya. Meron pang hindi kayang gawin ng Diyos bukod sa pagsisinungaling. Ano? Hindi niya kayang magbago. Oo. Diba? Walang anino ng pag-iiba o pagbabago. Okay? Yes. Pero hindi naman kasi yun yung sinabi niya eh. Siyempre, hindi makakalusot sa pakinig natin yun dahil naturuan tayo, di ba? For so long a time. Yeah, nagbabasa naman tayo pare-pareho ng Biblia. So, nung pagkatapos ng teksto niya, nagtanong ako, kasi sabi niya, meron ba kayong tanong? Nagtanong ako. Ang tanong ko, saan po mababasa sa Biblia yung sinabi niyo kanina kako na hindi kayang gawin ng Diyos yun? Sukat itanong sa akin, ba't ko daw itinatanong? Iniipit ko raw pa siya. Sabi ko, hindi ko kayo iniipit. Ito ang sagot ko, hindi ko po kayo iniipit, nagtatanong lang. Habang nagsasalita ako, sumisigaw siya. Tinatabunan niya yung sagot ko. Aminin mo, iniipit mo ko bago kita sagutin. Aminin mo, iniipit mo ko. Bakit ko aaminin yung isang bagay na hindi naman totoo? Sasagot uli ako, hindi po, Brad, sabi ko, kaya ako nga po tinatanong. Imaginein mo, habang nagsasalita ako, nagsasalita rin siya, tinatabunan niya yung boses ko. At pasigaw, pagalit at saka pasigaw. Sabi ko, hindi nga po nagtatanong lang eh. Masama po ba magtanong? Kayo nagsabi magtanong. Ngayon nagtatanong ako, nagagalit kayo. Hindi, sabi niya, aminin mo. Iniipit mo ko. Sa akin naman bro, kung meron ka namang maisasagot, bakit naman kita maiipit? Yes, diba? Exactly. Ito na. Sa madalit sabi, hindi niya ako nasagot. Wala siyang nakilitaw na talata. At tinapos yung meeting na talagang pinasama ako doon sa meeting. Yun yung unang example dito sa USA, Canada, na kung sino man ang tutulad kay Ace Avalos, ganito ang kapalarang sasapitin. Mapapahiya kayo sa buong USA, Canada. I was set as an example for everyone na hindi welcome ang pagtatanong sa loob kahit sa kapulungan ng mga manggagawa, opisyalis. Di ba? Hindi welcome yan. You will be dealt with hostility. Yan ang atmosphere sa loob. So, okay lang, nagparaya ako, no? Makalipas ang, I think, 1 o 2 linggo, nagpatawag ng emergency meeting si Ambassador. Hindi ko nababanggitin, ano? Dapat invited ako. Tiyakin daw na nandun ako sa loob. Ito na, dumating na yung oras. Sabi niya, kompleto na ba tayo? Sabi ni Ambassador. Nandyan ba si Ace Avalos? Yun na. Nung natiyak na nandun na lahat at nandun ako,
nagsimula na ngayon ng litanya si Ambassador. Mhm. Ang purpose pala ng meeting is para i-grill ako. Mhm. Anong paksa? Sabi niya. Yung paksa, yung tungkol sa nangyaring meeting nung nakaraan, kung saan wala si Ambassador. Wala kasi siya nun eh. Pero this time, nandun na siya. Diba? Sabi niyang ganun, ano itong nababalitaan ko na tungkol sa meeting? Ipinapangalanan niya ako dun sa meeting. Mhm. Sabi niya ganun, bakit nangyari ito sa meeting? Yun yung tanong niya. At ito namang si ganito, hindi ko nababanggitin yung pangalan, yung assistant niya, bakit kasi tanong ka pa ng tanong? Galit na rin yung si Ambassador. Yung boses niya mataas na rin. Mhm. Sabi niya gano'n, tanong ka pa ng tanong kung iniipit ka. Hindi mo ba nahahalata iniipit ka talaga? Pero yung assessment ng Ambassador, nangiipit ako. Mhm. Ikaw, bakit gano'n? Gano'n na ba sa atin ngayon? Pagka tinatanong mo lang, nang iipit ka na. At kung ikaw naman ang tinatanong na mayroong kang nakahandang sagot, kahit anong pang-iipit ang gawin sa'yo, hindi ka maiipit. Di ba? Exactly. Hindi ko pa nakwento sa'yo to, di ba? Hindi mo pa naikwento yan. Actually, ganito, meron lang akong sasabihin na. Destino ako sa Macau, merong isang kapatid na nagtanong sa akin. Sabi niya, itong kapatid na to, nagmamasid siya. Brad Badong, yung bang si Brad Bage, di ba apo yun ni Brad Eli? Sabi ko, oo. Ang follow niya, kung apo po siya ni Brad Eli, di lumaki po yun sa iglesia. Oo naman, apo nga siya eh. Then, nag-follow up question ulit. Bakit po ang dami niyang tato? Ngayon, bakit ko ipinasok ito? Inline ito dun sa question, dun sa ni-raise mong argument or punto na iniipit. Ang tingin kaagad is iniipit. Bakit? Pinalilitaw nilang iniipit mo sila dahil sa line of questioning mo, which is you are asking for an answer. Ngayon, ang sabi ko to sa kapatid, ganito yan. Kasi kung itong apo ni Brad Eli na nabarkada sa hindi pa naman siya bautisado nung time na yon. Ganon yung sagot ko. Pero hindi yun yung totoong pangyayari. Oo. Yun na nga, hindi ko na i-detalye yung kabuuan. Pero alam mo ba dun sa proceeding nung meeting na yon, ni isang beses hindi ako pinagsalita. Na umabot yan ng mahigit 3 oras para lang i-grill ako at mag-send ng message sa lahat ng USA, Canada na kung sino man, not verbatim hindi naman sinabi. Pero yun ang mararamdaman mong mensahe na kung sino man ang gagaya kay Ace Abalos, magtatanong kayo, you're gonna challenge the leadership. Ito ang sasabitin ninyong kapalaran, mapapahiya lang kayo. So tinanggap ko yun, okay lang. Kahit niha-niho, di man lang ako tinanong na sana man lang, di ba, kung mayroong katarungan, kagaya ng itinexto nila nung SBBP, ginagawa ninyo yung maliliit na bagay ng pag-iikapo ng anis, ng pomino, ng yerba buena, at pinababayaan ninyo hindi gawin yung lalong mas mahalagang bagay ng kautusan. Actually, hindi yun mali ang dun eh. Hindi ganun talaga ang sali nun tol eh. Hindi lalong mas mahalaga. Lalong mas mabibigat. Pag tinignan mo kasi sa Greek. Anyway, hindi yan ang paksa natin. Yung lalong mas mabibigat na bagay ng kautusan, dilit iba ang katarungan, pagkahabag at pananampalataya, di ba? Nasaan ang katarungan at pagkahabag? Nililitis nyo ako, hindi nyo man lang pinakinggan ang panig ko. Sana man lang tinanong ako, tol, di ba, na bakit mo ba natanong yun, Brad Ace? Mayroon ka bang gustong ipunto? Dapat welcome ang boses ng bawat isa. Dahil kabilang din ako sa ministeryo ng pagmamanggagawa, tanungin mo, bakit ka ba nagtatanong? Nang-iipit ka ba talaga? Instead, inassume mo agad na nang-iipit ako. Bakit? Diyos ba siya? Ambassador lang siya, pero hindi siya Diyos. Para malaman niya kung ano yung laman ng puso ko. Diba? Actually, Brad Ace, yung pangalan, yung title na ginagamit nila ngayon, it does not fit them.
Kung naaalala mo nga, di ba, ang pangalan sa kanila dati, MIC. Ang Oo. kahulugan noon, Ministers in Christ. Pinalitan ni Brad Elia, naalala mo? Oo. Sabi niya, hindi fitting na tawagin kayong minister. KNP, katulong ng pangangasiwa. Biruin mo nun pa man, yung kinikilala nilang sugo, hindi kumpiyansa na tawagin silang ministro. Sa atin ba galing yan? Hindi. Alam yan ng mga kapatid. Yung mga matatandang kapatid na inabot yung pronouncement kung kailan binawi ni Bes yung titulong MIC sa kanila dahil according to Bes, hindi fitting na tawagin silang minister. Sugo mismo nila yan. Anyway, balik tayo dun sa kinukwento ko. Pero nasaan ang hustisya? Kaya nga nung nagkausap kami niya ni Ambassador, tinawagan niya ako noong September 27. Sinabi ko sa kanya, bias siya, Rako. Noon, sabi niya kasi, noon pa man nararamdaman ko, malayo loob mo sa akin. Sinagot ko siya, hindi po totoo yan, Kako. Kung malayo ang loob ko sa'yo, bakit naglalapit ako sa'yo ng mga kapatid? Dapat hindi ko ginagawa yun. Sabi ko, ano nga yung sinabi ko? Assumption nyo lang po yan. Sabi ko, pero kung pagaganahin ko rin yung assumption, kayo ang bias sa akin. Ramdam ko dati pa bias kayo. Pero mo, sinisiraan na ako nung katiwala mo dyan eh. Pinasasama na ako eh. Lumipas yung 3 linggo, hindi nyo man ako kinausap. Tinanong nyo sana ako, di ba? Kasi sa pagka ang inire-report matanda, 2 o 3 saksi, nagiging credible yun. Oo. Pero mo, isinusumbong yung isang matandang gagawa, tas wala kang ginawa. Hindi mo ko tinawagan. Sabi ko, kayo po ang bias. Ako, pinabayaan yung, tinanggap nyo lang yung report, hindi nyo ako tinanong. Diba? Ganyan sa loob. Kaya nga kanina, bago tayo magkausap, may kausap akong kapatid sa Cebu. Tiniwalag na daw siya. Sabi ko, kapatid, paano mo nalaman tiniwalag ka? Kasi alam ko hindi na uso ang tiwalag ngayon. Kasi nag-share daw siya ng mga videos ng mga Area 52. Yan. Nabalitaan sa lokal nila. Ngayon, nagpakalat daw ng message sa mga kapatid dun sa Cebu na hindi na raw siya kapatid at huwag na raw papasukin sa lokal. Yan. Ganyan sa loob. Hindi na welcome ngayon ang pagtatanong. Hindi na nagaganap yung sinasabi sa Biblia na kung ang isang tao mayroong gustong mag-usisa ng mga bagay tungkol sa kautusan at sa Diyos, pumaroon siya sa tagakita. Sapagkat ang tinatawag na tagakita noon ay propeta ngayon. Kung talagang sila ang tagakita, leader, sugo, dapat meron silang nakahandang sagot. Yun nga yung sinasabi ni San Pedro, na maging handa kayo sa pagsagot. Kayong handa sa pagsagot sa bawat taong nagsisihingi sa inyo ng katwiran sa kaamuan at takot. Kaso nirelinquish na eh. Kung naaalala mo yung paksa, sabi niya gano'n, kapatid na Rodel, di pala ako kasama dyan, kayo lang pala yan. Hindi na siya pwedeng matanong. Diba? Umiiwas na eh. Kailangan nating kailangan nating i-debunk yon. Hindi walang exemption. Sino ba ang nagsasalita nitong sulat ni San Pedro? Ito apostol ito eh. Tol, hindi naman kasi pinaliwanag kung bakit ang sinabi doon na lagi kayong handa. It doesn't follow na kayo ang sinabi, hindi nakasama yung hindi na siya kasama. Yes, kung babasahin mo kasi yung buong epistola ni Pedro, para yun sa mga kapatid na kung dumating kasi alam mo, nung umakyat ang Panginoon sa langit, hanggang sa tawagin si Pablo, alam mo, nasa panganib ang buhay ng mga Kristiyano noon. They were in very deep persecution mula sa imperyo ng Roma. At kung pag-aaralan mo rin ang history ng Roma, ng occupation nila sa Jerusalem, kasi marami namang mga Jewish historian, sila Josephus. Ayan. 2 yun, nakalimutan ko yung isa. Makikita mo kung paanong pinahirapan ang mga Kristiyano nung una. Ang totoo yung pagsunog
sa kalahati ng Roma, halos 2/3 ng Rome, sinunog ni Nero at ibinintang yun sa mga Kristiyano. Kaya pinarusahan nun na heavily persecuted ang mga Kristiyano noon. Doon mo ngayon maiintindihan, Brad Badong, yung sinabi ni Pablo na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kasi ang pagkakatipon nung panahon ng heavy persecution mula sa sa ilalim ng Imperyo Romano, para magkatipon ang mga kapatid, napakahalagang pagkakataon yun na nakikita nilang mula sa Diyos. Nagkakatipon lang sila sa mga yungib, sa kung saan-saan ligtas, kasi nangangalap na sila eh. Napakahalaga ng pagkakatipon noon. Kaya nga sinabi, huwag natin. Kasi parang hindi naman yun na something na every week nangyayari. Yes. Kung meron lang pagkakataon at ligtas, maisasagawa nila, hindi sila madadakip, ay makipagkatipon ka. Kasi bigay ng Diyos yung pagkakataon na yun eh. Ngayon, kinakapital naman nila para ang kapatid pumunta sa lokal on a weekly basis. Bakit? Ang habol ba nila matuto ng aral yung kapatid? Hindi. Ang habol lang nila doon para makapag-abulo yung kapatid. Kasi pag nasa lokal sila, makakapag-abulo yung mga kapatid. Hindi lang abuloy, Brad Ace, take note, para maubos yung mga produkto. Yung merchandise. Oo, kasama na yon. Biruin mo, ito nga, report sa akin ng kapatid ko, sa lokal nila sa Commonwealth. Ilan lang naman yung dumadal. Maraming nakarehistro doon. Pero iilan lang talaga yung physically dumadal. Biruin mo, magsusupply na, pag SPPP daw, magsusupply ng pagkain, 3,000. Dumadalo, nasa 500 lang. Kailangan bayad lahat yun, yung 3,000 food pack na yun. Exactly, considered sold out yun. Actually, Brad Ace, merong kapatid na sa treasurer, yung ang akyat, isa sa mga akyat kanina, kaya lang hindi makapasok. Nagbibigay ng puhunan yung mga manggagawa sa mga lokal. Sabi ng mga kapatid, puro matatanda tayo dito, tayo rin naman ang bibili. Ang gawin na lang natin, wag na mapapagod, kaysa mapagod tayo, tapos ganun din naman, ibigay na lang natin sa kanila yung puhunan plus yung tubo dapat. So, ginawa nila yon. Aba, nagbigay sila the following month ng same amount, nag-expect sila ng tubo na naman na wala namang ginagawa yung mga kapatid. Yeah. Ganyan sa loob. Nagiging daan na para pagkapirahan ang mga miyembro. Nagiging bihikulo para sa pagyaman ng iilan. Yes. Alam mo, sa panahon ng Panginoong Jesus, nung isinugo niyang dala-dalawa yung mga apostol, pinagbilinan niya, naalala mo pa yung bilit, tol? Oo. Huwag kayong magbabaon. Ng pagkain, nisupot man ng pagkain. Kasi sabi niya, ang manggagawa, karapat dapat sa kanyang pagkain. Ipoprovide ng Diyos yung pangangailangan ng manggagawa. Yung basic necessity, hindi yung luho at kayamanan. Kasi bawal ng Panginoon yan eh. Huwag kayong mga tipo ng kayamanan sa lupa kung saan nagsisipagnakaw ang magnanakaw, di ba? At inaano ng tanga yung kayamanan. Ang tipunin niyo yung kayamanan sa langit na hindi mananakaw at hindi, di ba? Kung sumusunod sila sa mandato ng Panginoon, ayun. Bilang isang alam mo, Brad Ace, meron lang akong maisingit. Na ngayon ko na-realize na later, during the latter years of Brother Eli, nakita ko na corrupt na siya. Kung natatandaan mo yung huli DAP after nung first SPBB sa Brazil, sa bundok, di ba nandun ka pa nga, nagtinda ka pa nga, kasama ko? Yes. Yes. And nagtataka ako, pinag-aaralan ko yung mga pangyayari. How did the police officers knew about us
carrying huge amount of cash inside the cars na nako-convoy kami. Akala ko sa loob ko talagang tiniktikan kami, pero I think merong inside job na nangyari para lumabas sa kapatiran na nawala yung pera. Pero alam mo ba, Brad Ace, ang sabi ni Brad Eli, kasama ko nun kasi, nasa kami, police station, ininterrogate talaga si Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera sa buong buhay ko, tapos nawala. Pero hindi naman lahat, kasi merong naitago sa iba't ibang mga sasakyan. Kaya hindi 100% na pera ang dala-dala ay nakuha nila. Ayan, hindi ako pwedeng mag-comment dahil wala akong alam dyan. Ako kasi nandoon ako sa pangyayari na yon. Lumung-lumo nga kami, sabi nga noong anak ni Don Capulong, yung nanood ng concert ni Katy Perry. Katy Perry ba nga ba? Sabi niya, kasi kasama ko siyang nagtitinda nung time na yon doon sa EFS. 'Di ba, nakita mo naman kami. Sabi niya, yung pinagpuyatan ko, kinuha lang ng mga walang iya. Kaya yun. Pero ganun pa man, ang ginagawa kasi nila, Brad Ace, they will try to provoke you. Pagka na-provoke ka na nila, doon sila mag-i-start na mag-film. Kumuha ng mga video, mag-record. Kagaya nung nangyari doon sa isang kapatid, di ko na lang muna i-mention. Biruin mo, sasabihan mo, o ikaw, babae, magkanong ninakaw mo? Sabihin mo na kung magkano ninakaw mo. Biruin mo, kasama ninyo sa hindi pa naman kayo mayaman, nagre-repack pa lang kayo ng ng bawang, sibuyas, etc. Tapos nagtotoga pa lang kayo, kasama nyo na itong kapatid. Nakakaawa naman yung kapatid kasi alam mo yun, nag-share lang naman daw siya for information purposes. Actually, hindi niya pa daw tayo napapanood. Sabi ko, panoorin, binigay ko na lang yung YouTube channel, yung MCGI Exiters. Actually, Brad Ace, mas masakit yung ginawa sa mother mo. Biro mo, hindi naman nagpo-post yun, ha? Tapos, dumadalo pa devotedly. Biglang kukuyugin ka sa I cannot imagine yung pakiramdam ng mother mo na biro mo dadalo ka tapos kukuyugin ka, matanda na yon. Hindi naman nila isinaalang-alang baka atakihin yung mother mo. Ayun na nga, pasalamat sila, hindi nangyari yun. Ay, mama Kasi, actually, yung kapatid kong hindi pa kapatid, masama ang loob. Kasi, yan, ayoko na lang sabihin. Hindi talaga tama yung ginawa nila. Yan kasi sa loob. Meron pa akong isang sasabihin. Hingi muna ako ng pahintulot kung pwede kong sabihin. Pero marami silang samantalang iniaaral sa harap yung lalong mabibigat na bagay ng kautusan, ang katarungan, pagkahabag at pananampalataya. Sinasabi lang yun pero hindi ipinatutupad yun. Totoo yan. Yan ang dapat makita ng mga tao na hindi sinusunod yung mga ipinangangaral. Walang katarungan dyan sa loob. Ang totoo, kung tatanungin mo isa-isa lahat ng mga umalis, makakapagpasya ka na talagang hindi naghahari ang pag-ibig dyan sa loob. Sinasabi lang yun pero hindi nararamdaman. Yun, merong talatang ganun itong bayan na to pinupuri ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin.
Oo, sinabi yun. Kinwote ng Panginoon yun mula sa aklat ni Isaias. Mhm. Totoong pagkahula sa inyo ni Isaias, sabi. Pinupuri ako ng inyong mga labi, malayo ang puso. Take note, hindi basta kung sino-sinong bayan yan. Bayan ng Diyos ang tinutukoy doon. Correct. Kasi ang pagkakataon, nahiwalay sila sa Diyos eh. Dahil sa Mhm. katigasan ng dahil sa pride at spiritual blindness, sa moral corruption, nahiwalay sila sa Diyos. Puri sila ng puri, puno, pero hindi ang puso nila napakalayo sa Diyos. Mhm. Na nangyayari uli ngayon. Hindi lang sa kanila, no? Hindi lang dun sa pinanggalingan natin, kundi sa iba't ibang relihiyon din na nagkiklaim na sila sa Diyos, pero ikinakaila ng kanilang mga gawa. Exactly. Meron kasing nag-message sa akin. Actually, siguro kasabayan mo ito or ahead ka lang ng konting panahon sa kanya sa pagmamanggagawa. Ang tanong siya sa akin, Brad Badong, sabi niya ganyan, huwag mo muna akong idodox. Meron akong tanong sa'yo, sabi niya ganyan. Is there a time na naging bayan ba tayo ng Diyos? At kung naging bayan tayo ng Diyos, kailan tayo naging bayan ng Diyos? At kailan tayo hindi na naging bayan ng Diyos? Magandang ano yan, tol, magandang tanong kasi tanong ko rin yun. Maganda yan, tol, sana maipaksa natin ang separate na pagkakataon. Kasi maganda yan. Bumasa tayo ng mga talata sa Biblia, ng mga katibayan at ng katunayan. Hindi kasi natin pwedeng mag-discuss ngayon. Sige, muna na kayo. Ayun. Sige, discuss natin loobin sa ibang pagkakataon. Ang haba ng usapan namin yan regarding dyan sa question na yan. Kasi sanga-sanga na yan eh. Kasi until now, merong mga kapatid na nagsasabi, actually, kaya yung iba, nagiging panatiko pa, dito ako nabago eh. Pero, meron namang mga kapatid na silent exiter by heart, pero dumadalo pa sila. Ang sinasabi nila sa akin, Brad Badong, naiintindihan ko ngayon, sabi nila, na hindi pala si Brad Eli ang nakapagpabago sa akin, sa amin. Ang nakapagpabago talaga, ang salita ng Diyos. Paano naman kung sabihin, kinasangkapan siya. Ayun, yun kasi yung doon. Yun kasi yung pang-twist. Actually, merong kwento dyan eh. Merong kapatid na nag-message sa akin. Itong manggagawa na to. Itong manggagawa na to, ang pangyayari, ang setup, bago pa lang, ginagawa pa lang yung, dinidevelop pa lang yung Morong Star Beach Resort. Ngayon, dun niya nakita first time. Si Hamilan at saka si Brad Eli. Si Ulysses. Hinalikan niya si Brad Eli daw. Nakita ngayon ni Brad Eli nakita ng manggagawa na to. Ngayon, kaya ang sabi daw ni Brad Eli, kaya natitisod yung mga kapatid eh kasi masyado kang clingy, parang ganon. Tapos sabi daw ni kilala ko yan, sabi ganyan, hindi yan matitisod. So sabi ni Brad Eli doon sa manggagawa, Brad Eli, hindi po ako matitisod. Huwag po kayong mag-alala. Naikwento sa akin nung kapatid na manggagawa. Anong status mo ngayon? Sabi niya ganyan. Actually, Brad Badong, nag-exiter na ako ngayon, sabi niya ganyan, silently. Siguro, sooner or later, i-explain ko sa'yo bakit ako exiter na silently. Dahil meron ako mga consider, sabi niya ganyan. Bago ka pa nagsalita, marami na akong question. And nagkaroon na lang ng parang sagot lahat ng tanong ko. When it came out, nagsasalita ka na, ganito ganyan. Doon na nabuo yung decision ko to exit.